Si Maria at si Carlos ay kasal na sa loob ng 10 taon at sa buong panahong iyon, nakapagtayo sila ng isang maliit na pamilya sa Quezon City kung saan mayroon silang 2 magagandang anak, isang malugod na bahay at isang buhay na tila perpekto. Lahat ng bagay ay mukhang puno ng kaligayahan mula sa labas, isang masayang pamilya, matatag at puno ng pagmamahal. Ngunit sa kaibuturan ng puso ni Maria, may isang bagay na nawawala. Sa mga nagdaang taon, tila naging masyadong pamilyar na ang buhay pamilya na parang isang paikot-ikot na walang katapusan. Hindi na nila nararanasan ang mga romantikong gabi o ang mga pag-uusap na hanggang madaling araw tulad ng dati. Ang pagmamahal nila sa isa't isa ay unti-unting kumupas at wala na ang mga mahinhing kilos o mga matatamis na salita. Si Carlos, isang lalaking lubos na nagmamalasakit sa pamilya, ngayon ay inilalaan na lamang ang oras sa trabaho at mga araw-araw na responsibilidad. Samantalang si Maria, pakiramdam niya ay para siyang nalulunod sa buhay na ito at hindi makita ang tunay na kaligayahan. Ang pagmamahal at koneksyon sa pagitan nila ay unti-unting naglaho at pinalitan ito ng katahimikan at isang hindi nakikitang agwat. Pakiramdam ni Maria ay nag-iisa siya kahit sa loob ng sarili niyang tahanan. Tuwing tinitingnan niya ang mata ni Carlos, hindi na niya nakikita ang pagkaunawa at pagmamalasakit na mayroon sila dati. Sa mga mahahabang gabing hawak ang unan, iniisip niya kung may halaga pa ba ang kanyang buhay, kung wala na ang tunay na pagmamahal. Alam ni Maria na ang kanilang kasal ni Carlos ay hindi pwedeng umasa lamang sa magagandang alaala ng nakaraan. Nais niyang magbago ang isang bagay, ngunit hindi niya alam kung paano magsisimula. Hindi niya kayang ipahayag ang nararamdaman sa kay Carlos dahil natatakot siya na masaktan siya at masira ang lahat. Ngunit habang tumatagal, lalong lumalakas ang pakiramdam ng kakulangan sa pagmamahal at hindi kayang pigilan ni Maria ang pag-iisip tungkol sa ibang hinaharap kung saan maaari niyang muling matagpuan ang kasiyahan at kabuuan sa buhay. Ang buhay pamilya na dati niyang inaasahan ay ngayon ay tila isang malabong imahe na hindi na kayang hawakan. Pakiramdam ni Maria ay kailangan niyang magbago, ngunit hindi niya alam kung ano ang gagawin upang muling makita ang kanyang sarili sa loob ng kasal na ito. Isang gabi ng Oktubre, dumalo si Maria sa isang charity event sa isang marangyang hotel sa Makati. Isa itong pagkakataon para makalimot siya sa mga alalahanin sa araw-araw at makahanap ng kaunting espasyo para sa kanyang sarili. Hindi siya umaasa ng marami, maliban sa makatagpo ng ilang kaibigan mula sa nakaraan. Ngunit hindi niya inaasahan na ang gabing ito ay magbubukas ng isang bagong pinto sa kanyang buhay. Nang pumasok si Maria sa ballroom, ang mainit na atmosperang puno ng malambot na ilaw mula sa mga kumikislap na bombilya ay parang nagdala sa kanya sa isang ibang mundo. Ang mga tao ay masaya at nag-uusap, ngunit ang puso ni Maria ay nararamdaman ang kalungkutan higit pa sa kailanman. Tumingin siya sa paligid at hindi sinasadyang natamaan ang mata niya sa isang lalaki na nakatayo malapit sa bar. Si Juan, isang lalaking may kaakit-akit na hitsura at malugod na ngiti, ay nakatayo doon, nakikipag-usap sa isang grupo ng mga bisita. Hindi siya ang uri ng tao na agad nakapansin-pansin, ngunit may kakaibang alindog siya. Ang mga mata ni Juan ay parang dumaan sa lahat ng tao at tumigil sa mga mata ni Maria. Isang pakiramdam ang dumaan sa kanyang puso, parang alam na niya ang lahat ng mga lihim na matagal na niyang itinatago. Lumapit si Juan kay Maria, ngumiti ng mabait at nagsimulang makipag-usap sa kanya. Sa simula, sumasagot lang si Maria ng maikli. Ngunit ang tapat na interes at titig ni Juan ay nagpasimula sa kanya na magbukas. Tinanong siya ni Juan tungkol sa kanyang buhay, sa kanyang trabaho, at mga hilig na matagal na niyang nakakalimutan. Ang pakiramdam ng pagiging malapit at komportable ay nagbigay kay Maria ng pakiramdam ng pagkaunawa, isang bagay na hindi na niya naramdaman kay Carlos. Nag-usap sila tungkol sa mga simpleng bagay sa buhay, ngunit habang tumatagal,
Napansin ni Maria na tila nakatagpo siya ng isang tao na nakakaintindi sa mga naiisip na matagal na niyang hindi nasabi. Tinanong siya ni Juan tungkol sa kanyang pamilya, sa asawa at mga anak, ngunit sumagot si Maria ng malabo. Ayaw niyang pag-usapan ang mga isyong nagpapabigat sa kanya. Sa mga sandaling iyon, napagtanto ni Maria na ito ang tanging tao na nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng pagiging siya, hindi bilang isang ina, hindi bilang isang asawa, kundi bilang isang babae na may mga pangarap at pagnanasa. Kahit na alam niyang ang sitwasyon ay maaaring magdulot ng komplikasyon, hindi maikakaila ni Maria ang matinding koneksyon na nararamdaman niya kay Juan. Ang kanyang alindog at malasakit ay nagpatibok ng puso ni Maria nang mabilis ang mga sensasyong matagal na niyang hindi naranasan sa kanyang kasal ay muling bumangon ng malakas. Naisip ni Maria, ito na ba ang pagkakataon para muling matuklasan ang mga bagay na matagal na niyang nawala? Nang magtapos ang event, ramdam ni Maria ang kaunting pagkalito nang magpaalam kay Juan. Alam niyang ang pagkikita nilang ito ay maaaring isang sandali lamang, ngunit sa kanyang kalooban, may bahagi sa kanya na umaasang magkikita silang muli. Bagamat alam niyang ito ay isang panganib, hindi niya kayang burahin ang pakiramdam na iyon. Nang lumabas si Maria mula sa ballroom, isang malamlam na hangin ang humaplos sa kanya at naramdaman niyang may isang bagay na bagong nagsisimula. Matapos ang hindi inaasahang pagkikita, hindi kayang itigil ni Maria ang pag-iisip tungkol kay Juan. Tuwing gabi, kapag ang mga ilaw sa bahay ay nangliliit at ang mga anak niya ay mahimbing na natutulog, si Maria ay muling lulubog sa mga alaala ng kanilang pag-uusap. Hindi lamang isang gwapong lalaki si Juan, kundi siya rin ang taong nakakaintindi ng mga nakatagong hangarin sa puso ni Maria. Sa mga oras ng kalungkutan, si Juan na lamang ang nagbibigay init sa kanyang puso. Kinabukasan, wala siyang natanggap na mensahe mula kay Juan, ngunit iniwan nito ang isang malalim na impresyon. Hindi nila ipinangako na magkikita pa, ngunit alam ni Maria na hindi ito isang simpleng pagdapo ng kanilang mga landas. Isang linggo matapos iyon, si Juan ang nagpasimula ng pagkontak sa kanya. Isang simpleng mensahe, ngunit sapat upang magpaalab ang puso ni Maria. Hi Maria, saya ko nang makilala ka sa party. Pwede ba tayong magkape? Hindi na nag-isip si Maria at agad siyang nag-reply na may halo ng kaba ngunit may kasamang kasiyahan. Ang kanilang unang pagkikita ay isang mabilis na kape, ngunit ang pagitan nila ay napaka-komportable. Tinanong siya ni Juan tungkol sa kanyang buhay, trabaho, at pamilya, ngunit hindi katulad ng mga tanong ni Carlos. Tila may tunay na intensiyon si Juan na maunawaan ang nararamdaman ni Maria. Pinakinggan siya ni Juan at binigyan siya ng pagkakataon na ibahagi ang mga bagay na hindi pa niya naisasalaysay kanino man, mga nararamdaman na matagal na niyang pinipigilan. Pakiramdam ni Maria ay para niyang natagpuan ang isang parte ng kanyang sarili na matagal nang nakalimutan. Bawat pagkikita nila ni Juan ay nagbigay sa kanya ng isang bagong perspektibo tungkol sa kanyang sarili, mga damdamin na matagal na niyang pinipigilan. Ang kanilang mga pag-uusap ay umaabot hanggang sa madaling gabi, kung saan wala na silang pakialam sa oras. Hindi nagmamadali si Juan. Hindi siya nagmamadali. Binigyan siya ng espasyo para magbukas ng kanyang puso nang hindi natatakot na husgahan. Ang pakiramdam ng kapayapaan tuwing kasama si Juan ay nagbigay kay Maria ng lakas ng loob na maglaan ng oras na malayo sa mga alalahanin at responsibilidad sa pamilya. Napansin niya na ang hinahanap niya sa kanyang kasal kay Carlos ay hindi lamang ang pag-aalaga at responsibilidad, kundi ang mas malalim na koneksyon ng damdamin at kaluluwa. Nais niyang maranasan ang pagmamahal, ang pag-unawa, at maramdaman muli na siya ay isang babae, hindi lamang isang ina at asawa, kundi isang tao na may sariling pangangailangan at hangarin. Ang relasyon ni Maria at Juan ay naging mas malapit araw-araw. Nagbahagi sila ng mga simpleng sandali, ngunit puno ng kahulugan. Mga hapon ng paglalakad sa parke, mga simpleng hapunan, ngunit puno ng init, mga kwento na nagpapakaba sa puso ni Maria. Alam niyang ang relasyon na ito ay maaaring magdulot
ng mga hindi kanais-nais na resulta, ngunit hindi niya kayang pigilan ang pakiramdam na muling nabubuhay siya. Pakiramdam ni Maria ng pagkakasala, ngunit hindi niya kayang itanggi ang mga damdamin na dulot ni Juan. Tuwing tinitingnan niya ang mata ni Juan, muling nakikita niya ang isang bahagi ng kanyang sarili na matagal na niyang nawala. Ang pakiramdam ng kalayaan at pagmamahal ay hindi niya naramdaman sa kanyang kasal kay Carlos. Ngunit sa bawat sandali na mas malapit siya kay Juan, mas marami ang tanong sa kanyang isipan tungkol sa hinaharap. Nasa tamang landas ba siya? O papunta na ba siya sa isang landas na walang kaligtasan? Ang mga salungat na damdamin sa puso ni Maria ay nagbigay sa kanya ng hirap sa paggawa ng desisyon. Gayunpaman, alam niyang hindi niya kayang patagilid na mabuhay sa ganitong kalagayan magpakailanman. Nakikita na niya ang mga pagbabago sa kanyang kaluluwa mula sa isang malungkot na babae. Muling nahanap niya ang kagalakan sa buhay. Ngunit ito ba ang tamang landas upang magpatuloy? O magdadala lang ito sa isang bangin na hindi kayang pagligtas? Ang relasyon ni Maria at Juan ay naging mas komplikado, ngunit hindi niya kayang tumigil. Sa bawat pagkikita nila ni Juan, parang muling nabubuhay siya. Ngunit ang pagsabog ng saloobin sa loob ni Maria ay hindi humuhupa. Alam niyang hindi pwedeng magpatuloy ang relasyon na ito nang walang kahihinatnan. Pero tuwing makikita niya si Carlos, pakiramdam niya ay nagtataglay siya ng papel ng isang perpektong asawa, habang sa loob ng kanyang puso, ang puso niya ay pag-aari ng ibang tao. Sa totoo lang, naging mas mahirap ang lahat nang magsimulang maramdaman ni Maria na nahulog siya sa isang spiral na mahirap takasan. Isang umaga, habang kausap si Juan sa telepono, sinabi niya ang mga hirap na nararanasan niya sa trabaho. Kailangan niyang manghiram ng pera para matapos ang isang mahalagang proyekto, at kung walang sapat na pondo, masisira ang trabaho. Sa isang sandali ng pagkukulang sa pag-iisip, nagdesisyon si Maria na tulungan siya nang hindi iniisip ang mga posibleng epekto. Noong una, naglipat siya ng maliit na halaga mula sa kanilang pamilya upang matulungan si Juan, na sinabing para sa mga gastusin ng pamilya. Ngunit ang mga maliliit na halagang ito ay nagsimulang dumami, at tuwing hihingi siya ng pera, may kasamang dahilan na hindi kapanipaniwala, mula sa pangangailangan ng mga gamit sa bahay hanggang sa mga proyekto na hindi naman kasama sa plano. Tuwing ginagawa niya ito, pakiramdam ni Maria ang pagkakaroon ng pagdududa, ngunit tuwing tinitingnan siya ni Juan nang may pasasalamat, hindi niya kayang tumanggi. Walang alinlangan si Carlos tungkol sa mga gastusin ni Maria. Laging nagtitiwala siya sa kanya at iniisip na ang lahat ay nasusunod ng maayos. Hindi niya alam na ang perang pinaghirapan nila ng ilang taon ay tahimik na kinukuha upang magsuporta sa mga proyekto na wala siyang kaalaman. Sa bawat pagkakataon na maglipat ng pera si Maria kay Juan, nararamdaman niyang may kasalanan siya, ngunit sinusuportahan pa rin niya ang kanyang mga ginagawa, na ito lamang ang paraan upang siya ay magpakabahala at mapanatili ang relasyon nila na hindi matitigil. Gayunpaman, hindi maiwasan ni Maria na mapansin na siya ay unti-unting lumalayo sa kanyang pamilya. Nagsimula siyang maramdaman na nabubuhay siya sa dalawang magkaibang mundo. Isang mundo ng mga obligasyon at pananagutan kay Carlos, at isang mundo kung saan si Juan lamang ang tanging nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng pagmamahal at pagkakaunawaan. Ang mga pakiramdam na ito ay nagsimula ng magbago sa isang bangungot, dahil alam niyang bawat pagkakamali ay nagtutulak sa kanya palayo mula sa tinatawag na pamilya. Araw-araw, pakiramdam ni Maria na ang lahat ay dahan-dahang nawawala sa kanyang kontrol. Hindi siya makabalik, ngunit hindi rin siya makapagpatuloy nang walang hanggan sa ganitong paraan. Ang kontradiksyon sa pagitan ng pag-ibig at pananagutan ay patuloy na humahadlang, at tuwing tinitingnan niya ang salamin, hindi na siya nakikilala. Ang babae sa salamin ay hindi na siya. Siya ay isang taong nabubuhay sa kasinungalingan, niloloko ang kanyang sarili at pati na rin ang mga tao sa kanyang paligid. Ang pakiramdam ng pagkakasala ay nagsimulang kumain sa kanya mula sa loob, ngunit hindi pa rin siya makapagpigil.
Alam niyang darating ang araw na lahat ng ito ay malalaman. Ngunit sa ngayon, nais lamang niyang yakapin ang mga emosyon na ibinibigay ni Juan kahit ito ay mali at peligroso. Ang presyo na babayaran para sa pagkakaroon ng kasinungalingan ay hindi maliit, ngunit hindi alam ni Maria kung mayroon siyang sapat na lakas ng loob upang harapin ang mga kahihinatnan nito. Si Carlos, bagaman abala sa trabaho, ay palaging isang tapat na asawa at ama. May tiwala siya kay Maria, at kahit na minsan ang kanilang relasyon ay tila tahimik, hindi siya nagdududa sa katapatan nito. Ngunit, kamakailan, nagsimulang maramdaman ni Carlos na may hindi tama. Tumataas ang gastusin sa pamilya, at ang ilang mga bayarin para sa mga bagay na hindi naman kinakailangan ay nagpapaalerto sa kanya. Noong una, inisip lang ni Carlos na ito ay bahagi ng mga pang-araw-araw na gastos. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, naging mas malinaw ang pagbabago sa mga paggastos. Isang gabi, habang nire-review ang mga talaan ng pamilya, napansin ni Carlos na may malalaking halaga ng pera na inalis nang walang anumang makatwirang dahilan. Nagsimulang magduda si Carlos, at ang pakiramdam ng hindi pagkakatiwalaan ay unti-unting lumalim. Nagdesisyon si Carlos na suriin ang mga gastusin ng mabuti. Dito niya natuklasan na ang pera na ginugol ni Maria ay tila hindi para sa pamilya, kundi para sa ibang mga layuning hindi malinaw. Ang mga pagpunta sa mga pamilihan, mga bayarin na walang paliwanag, lahat ay nagtuturo sa isang kahinahinalang konklusyon. Maaaring ginamit ni Maria ang pera ng pamilya upang tumulong sa ibang tao. Isang hindi pamilyar na pangalan na paulit-ulit na lumalabas sa mga resibo, at matapos ang kaunting pagsisiyasat, napagtanto ni Carlos na ito ay pangalan ni Juan, ang lalaking nakilala ni Maria sa charity party. Ang pakiramdam ng pagkabigla at kalituhan ay bumagsak kay Carlos. Hindi siya makapaniwala na ang kanyang minamahal at pinagkakatiwalaang asawa ay kayang gawin ito. Ang pakiramdam ng pagtataksil ay parang isang malupit na sampal na para bang tumigil ang kanyang puso. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, mga alaala, tiwala at pagmamahal ay tila nagguho sa kanyang mga paa. May mabigat na puso, nagdesisyon si Carlos na harapin ang katotohanan. Hindi na siya makakapagpatuloy sa ganitong kalagayan. Alam niyang kailangan niyang makipag-usap ng direkta kay Maria, ngunit hindi niya maiwasang matakot na ang pag-uusap na ito ang magiging wakas ng isang pamilyang inisip niyang magtatagal magpakailanman. Isang hapon, habang ang lahat sa bahay ay naghahanda para sa hapunan, nagdesisyon si Carlos na makipag-usap kay Maria. Hindi siya agad nagsalita, tanging tinignan lang siya ng may malamig na mata puno ng duda. Si Maria, bagaman nakakaramdam ng kaunting tensyon, ay pilit na ngumiti tulad ng dati. Ngunit hindi niya alam na ni Carlos ang lahat. Maria, nagsimula si Carlos. Ang boses niya ay naging mabigat. Tiningnan ko ang mga gastusin ng pamilya at napansin ko ang ilang mga hindi malinaw na halaga. Maaari mo bang ipaliwanag si Juan? Si Maria ay nakaramdam ng isang alon ng pagkakasala. Alam niyang hindi na siya makakaligtas sa katotohanan. Kahit hindi pa lahat ay nasasabi, ang mga mata ni Carlos ay nagsasabi na lahat ng ito ay alam na niya. Hindi na kayang magsinungaling ni Maria. Tahimik siyang nakaupo ng ilang segundo, parang sinasakal ang kanyang puso. Tinitingnan niya ang mga mata ni Carlos at naramdaman ang sakit na nararamdaman nito. Sa wakas, kinailangan niyang aminin, "Carlos, patawarin mo ako. Nagkamali ako. Tinulungan ko si Juan. Hindi ko inisip na aabot sa ganito, ngunit hindi ko na kayang itigil," sabi ni Maria. Ang boses niya ay mahina, puno ng kalungkutan. Hindi kayang ilihis ni Carlos ang tingin kay Maria. Ang kanyang mga mata ay parang wasak. Lahat ng akala niyang isang perpektong buhay ay biglang naglaho. Ang sakit ay lumukob sa kanya. Parang lahat ng nasa paligid niya ay naglaho. Ang kanilang relasyon, mga alaala, ang mga matamis na sandali ay naging mga pira-pirasong bahagi ng isang larawan na nasira. Naupo silang dalawa sa katahimikan. Walang isa man ang nagsalita. Ang bawat paliwanag
ay hindi kayang pagaanin ang sakit na nararamdaman ni Carlos. At si Maria, kahit punong-puno ng pagsisisi, ay alam niyang hindi na siya makakabalik. Pumunta na siya sa isang landas na hindi na kayang itama. Sa sandaling iyon, parang tumigil ang oras sa loob ng bahay at naisip ni Maria na ginawa niyang hindi na maibabalik. Nawalan siya ng tiwala kay Carlos at marahil ang kanilang pamilya ay hindi na muling magiging tulad ng dati. Hindi na kayang tiisin ni Maria ang katahimikan na bumabalot sa silid. Ang pakiramdam ng pagkakasala at pagtataksil ay dumating sa kanyang puso. Kaya't ang lahat ng bagay sa paligid niya ay naging malabo. Inaasahan niyang magkakaroon ng isang pagharap kay Carlos, ngunit hindi niya inasahan na magiging ganoon kabigat ang sandaling ito. Pakiramdam niya na ang bawat salita, bawat kilos niya ay sinusuri at tinatasa at wala ng paraan para itago pa ito. Nakaupo si Carlos doon. Ang mga mata niya malamig, tulad ng isang malalim na hukay, walang init o pagpapatawad tulad ng dati. Hindi na siya tumingin sa kanya bilang isang asawa, kundi bilang isang estranghero, isang taong nagtaksil sa kanya. Sa mismong tahanan nila, bawat segundo na lumipas, naramdaman ni Maria na ang lahat ng emosyon niya ay nauubos, at ang bawat salita na lalabas sa kanyang bibig ay nagiging walang kabuluhan. Hindi mo na kayang magpaliwanag pa, tama? Nagsalita si Carlos. Ang kanyang boses ay malalim at kabiguan ang nadarama. Lahat ng bagay ay malinaw na. Ang mga pera, ang pangalang Juan. Bakit mo ginawa to? Alam mo namang palaging nagtitiwala ako sa iyo. Nararamdaman ni Maria ang sakit sa bawat salitang binanggit ni Carlos. At ang pakiramdam na iyon ay parang isang sampal sa kanyang puso. Nasaktan niya ang lalaking nagmahal sa kanya ng walang kondisyon. At ngayon ay kailangan niyang harapin ang matinding presyo na ito. Hindi siya makapagpaliwanag dahil maging siya ay hindi maintindihan kung bakit niya ito nagawa. Ang pakiramdam ng pagkakasala, kahit na sumabog na, ay hindi siya makahanap ng dahilan para ipagtanggol ang kanyang mga desisyon. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko pa, Carlos. Sinubukan ni Maria magsalita, ngunit ang kanyang boses ay humahapo. Hindi ko inisip na aabot pa sa ganito. Naramdaman ko lang na parang iniwan na ako. At nung nakilala ko si Juan, naramdaman kong may halaga pa ako. Hindi agad sumagot si Carlos. Tumayo lang siya ng tahimik, iniiwasan ang mata ni Maria. Ang kilos na iyon ay hindi na kailangang ipaliwanag dahil ipinakita nito ang lahat ng nararamdaman niya. Hindi na si Maria ang asawa na minahal niya, kundi isang babaeng nagtaksil sa tiwala niya. Isang babaeng hindi nakarapat-dapat sa pagmamahal na ibinigay ni Carlos. Nasaktan mo ako, Maria, sabi ni Carlos. Ang boses niya ay puno ng sakit ngunit matibay. Hindi dahil mahal mo ang ibang tao, kundi dahil niloko mo ako. Niloko mo ang puok na ito, ang pamilya natin. Hindi mo naisip ang tungkol sa akin. Hindi mo naisip ang mga anak natin. Hindi mo naisip ang mga bagay na tinulungan nating buuin. Tinutok ni Maria ang mga mata sa likod ni Carlos. Ang kanyang puso ay parang napunit. Wala na siyang masabi. Wala nang paliwanag na mailalabas. Ang bawat depensa ay nawalan ng kahulugan sa sandaling iyon. Nakita niya sa mga mata ni Carlos ang matinding pagkabigo, ang katapusan ng isang kasal na kanilang pinaghirapan at pinagtulungan. Huwag na nating ipagpatuloy ito, Maria. Bumalik si Carlos, at ang mga mata niya ay hindi na maamo, kundi malamig. Isang malamig na hindi kayang sirain. Kailangan ko ng panahon at kailangan mong umalis dito. Ang mga salitang iyon mula kay Carlos ay parang isang malupit na dagok. Hindi agad nakasagot si Maria. Tumayo lang siya, nakatingin sa sahig. Hindi alam kung anong gagawin. Winawasak niya ang lahat. Nawalan siya ng asawa na nagmahal sa kanya. At ngayon ay kailangan niyang harapin ang mga kahihinatnan ng mga maling desisyon na ginawa niya. Lumabas siya mula sa silid. Hindi alam kung saan pupunta. Hindi alam kung anong gagawin. Sa loob ni Maria, tanging ang isang walang laman na kalungkutan ang nararamdaman. Parang lahat ng bagay na kanyang pinaniwalaan at minahal ay tuluyan ng naglaho. Nang magsara ang pinto sa likod,
Alam ni Maria na nagbago na ang kanyang buhay magpakailanman. Wala na siyang daang balik, wala nang pagkakataon para itama ang lahat. Nasira na niya ang lahat, at ngayon, ang tanging naiwan ay ang kalungkutan at sakit na hindi kayang burahin. Hindi alam ni Maria kung saan siya pupunta pagkatapos niyang lisanin ang bahay. Ang pakiramdam ng kawalan at kalungkutan ay parang anino na sumusunod sa bawat hakbang niya. Lumabas siya sa gabi, naglalakad sa dilim, ngunit hindi niya magawang alisin sa isip ang mga imahe ni Carlos. Ang mga mata niyang puno ng sakit nang aminin niyang siya ay nagtaksil, at ang pagkadismaya sa boses niya nang utusan siyang umalis. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan, parang mga pangil na dumudurog sa kanyang puso. Hindi makapaniwala si Maria na nauwi sa ganito ang lahat. Ilang linggo na ang nakalipas, puno pa siya ng pag-asa, iniisip na maaari pa niyang mahanap ang mga nawalang emosyon sa kanilang kasal ni Carlos. Ngunit ngayon, ang natira na lang ay ang pagsisisi at pagkakasala. Hindi niya kayang bumalik sa bahay, hindi niya kayang harapin si Carlos at ang mga anak. Paano siya makakapagtingin sa mga mata nila matapos niyang saktan ang buong pamilya? Alam ni Maria na hindi na siya karapat-dapat sa pagmamahal ni Carlos. Ngunit ang sakit sa kanyang puso ay hindi maalis. Pakiramdam niya ay nawala ang lahat, parang ang puso niya ay unti-unting dumudugo. Bawat gabi, hindi makatulog si Maria. Ang mga mata niya ay patuloy na gising. Ang mga imahe ni Carlos ay laging tumutok sa kanyang isipan. Nakaupo siya doon, malungkot, nakatingin sa kanya, ngunit wala na ang pagmamahal sa kanyang mga mata. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Hindi niya alam kung paano maaalis ang mga sugat na kanyang ginawa. Sinubukan niyang makipag-ugnayan kay Juan, ngunit nang tignan ang telepono, siya'y nag-atubili. Hindi niya kayang ipagpatuloy ang relasyon na ito dahil lalo lang nitong pinapalala ang sitwasyon. Hindi na niya kayang mabuhay sa kasinungalingan. Ang pakiramdam ng pagkakasala ay nagsanib sa kanyang katauhan. Alam niyang kahit makita pa si Juan, hindi niya matatagpuan ang tunay na aliw. Isang tao lamang ang makakatulong sa kanya upang maghilom, si Carlos. Ngunit ngayon, ginawa na niya ang lahat upang saktan siya at hindi niya alam kung may pagkakataon pang magbago. Araw-araw, hindi makita ni Maria ang daan palabas. Pumapasok siya sa trabaho, nagsisikap na mag-concentrate, ngunit tuwing magpapahinga, ang mga iniisip niya ay ang kanyang pamilya. Namimiss niya ang mga umaga na sabay-sabay silang nagkakape, ang mga gabi na magkasama silang nanonood ng TV, ang mga simpleng pag-uusap na dati niyang tinuturing na normal. Ngayon, lahat ay alaala na, at ang mga alaala na iyon ay nagiging malalim na sugat sa kanyang puso. Hindi niya kayang sabihin sa kahit kanino ang sakit na nararamdaman. Hindi niya kayang maghanap ng aliw sa mga kaibigan. Pakiramdam niya ay nag-iisa siya, at mas malungkot pa kaysa dati. Hindi niya kayang bumalik kay Carlos, at hindi niya kayang ipagpatuloy ang relasyon kay Juan. Pakiramdam niya ay nawawala siya. Hindi alam kung ano ang gusto, hindi alam kung ano ang kailangan. Bawat umaga, paggising ni Maria ay parang kinahaharap ang isang walang katapusang araw. Isang araw na hindi niya alam kung anong gagawin. Nasaktan niya ang mga mahal niya sa buhay, at ngayon, kinahaharap niya ang kawalan sa sarili. Hindi niya kayang pagalingin ang mga sugat na ito dahil siya mismo ang gumawa ng mga iyon. Ang mga sugat na iniwan ni Maria ay hindi lamang sa mga salita o aksyon, kundi sa mga bitak na nagbukas sa relasyon ng pamilya sa tiwala na ibinigay ni Carlos sa kanya. At kahit anong gawin niyang pagsisikap, hindi na muling magiging buo ang mga sugatang iyon. Lumipas ang isang linggo mula nang umalis si Maria sa bahay, ngunit araw-araw, nararamdaman niyang parang nawawala siya, parang walang katapusan, ang mga sakit na patuloy na nagpapahirap sa kanyang isipan. Nabubuhay siya sa mga sandaling walang laman, hindi alam kung anong gagawin para makawala sa pakiramdam ng pagkakasala na patuloy na sumusunod sa kanya. Ang mga iniisip niya tungkol sa pamilya, kay Carlos, at sa mga anak nila ay paulit-ulit na pumapalibot sa kanya.
Tuwing naiisip niya ang mga ito, parang hinihigop ang kanyang puso. Sa mga gabing walang tulog, nagsimula nang magtaka si Maria kung makakakita pa ba siya ng kaligayahan. Marami na siyang nasaktan at ngayon, hindi niya alam kung maibabalik pa ba niya ang daan pauwi. Ngunit may bahagi sa kanya na nauunawaan na kung patuloy siyang mabubuhay sa pakiramdam ng pagkakasala, hindi siya kailanman matutulungan ang sarili. Isang araw, nagdesisyon si Maria na tumawag kay Juan. Hindi na niya kayang patagilid na mabuhay sa sariling pagsisisi nang walang linaw sa lahat ng bagay. Gusto niyang sabihin kay Juan na hindi niya kayang ipagpatuloy ang kanilang relasyon, na hindi na niya kayang mabuhay sa kasinungalingan at kawalan ng katotohanan. Kailangan niyang maglaan ng oras para maghilom at hanapin muli ang kanyang sarili. Nang marinig ni Juan ang mga salita ni Maria, hindi siya nagpakita ng galit o pagkabigo, kundi nagpakita ng pag-unawa at pasensya. Maria, naiintindihan ko. Iginagalang ko ang desisyon mo. Kailangan mo ng panahon upang magmuni-muni sa lahat ng bagay. Kung kailangan mo ng espasyo, maghihintay ako. Wika ni Juan nang may kalmadong tinig. Parang tinanggap na niya ang katotohanan na kailangan munang hanapin ni Maria ang sarili bago siya magpatuloy sa sinuman. Naramdaman ni Maria na parang may bigat na nahulog mula sa kanyang dibdib. Alam niyang nagdesisyon siya ng tama kahit na ang daraanan ay magiging mahirap at puno ng pagsubok. Kailangan niyang maglaan ng oras upang maghilom mula sa mga sugat sa kanyang puso at hindi ito mangyayari sa isang iglap. Nagsimula siyang bumalik sa mga dating hilig na matagal niyang nakalimutan, tulad ng pagbabasa, paglakad-lakad sa parke, at simpleng maglaan ng oras para sa sarili. Unti-unti, nakaramdam siya ng maliliit na pagbabago sa kanyang kaluluwa. Hindi na siya tinatablan ng matinding pagkakasala tulad ng dati at unti-unting lumago ang isang maliit na pag-asa sa kanyang puso. Hindi na siya nabubuhay sa mga malulungkot na alaala, kundi nagsimula ng mangarap ng isang bagong bukas kung saan maaari niyang mahalin ang sarili at magsimula muli. Isang hapon ng weekend, nagdesisyon si Maria na bumalik sa bahay. Hindi niya alam kung tatanggapin pa siya ni Carlos, ngunit alam niyang kailangan niyang harapin ang katotohanan at gawin ang lahat ng maaari niyang gawin upang maghilom ang mga sugat. Nang pumasok siya sa lumang bahay, bumalik ang pamilyar na pakiramdam, ngunit puno ng kakaibang kalungkutan. Tumingin siya sa dining table, kung saan madalas magsama-sama ang pamilya, at naramdaman ang isang puwang na hindi kayang punan. Walang tao sa bahay. Hindi niya alam kung saan si Carlos, ngunit hindi na siya makapaghintay. Hindi na siya pwedeng mabuhay pa sa nakaraan. Kailangan niyang gawin ang lahat ng makakaya niya upang ayusin ang mga pagkakamali, at kaya nagdesisyon si Maria na magsulat ng liham kay Carlos. Liham para kay Carlos. Mahal ko, hindi ko kayang ilahad lahat ng nararamdaman ko sa isang liham na ito. Ngunit nais kong malaman mo na sobrang ikinalulungkot ko ang lahat ng nangyari. Alam ko na nasaktan kita, nasaktan ko ang ating pamilya. Wala akong dahilan o paliwanag para sa mga ginawa ko, ngunit nais kong maintindihan mo na marami akong natutunan mula sa mga pagkakamaling iyon. Hindi ko inaasahan na patawarin mo agad ako, ngunit umaasa akong balang araw ay magkakaroon tayo ng pagkakataong mag-usap, magkaintindihan, at magsimula muli mula sa mga natitira. Mahal na mahal kita at ang mga bata, at lagi kong naaalala ang mga masayang araw natin. Maria. Nang ipadala ang liham, hindi alam ni Maria kung ano ang naghihintay sa kanya sa hinaharap, ngunit alam niyang kahit na mahirap at puno ng pagsubok ang daraanan, kailangan niyang magpatuloy sa paglalakad, hanapin ang sarili, at kung maaari, ayusin ang mga pagkakamali. Naiintindihan niyang hindi lahat ng bagay ay maaaring bumalik sa dati, ngunit kahit papaano, nagsimula siyang maglakbay muli, isang paglalakbay ng pagpapatawad sa sarili at pag-asa. Isang buwan na ang lumipas mula nang magpadala si Maria ng liham kay Carlos. Sa buong panahong iyon, namuhay siya ng isang bagong buhay, nagsisikap na mag-ayos ng kanyang sarili at matutong harapin ang mga pagkakamali sa nakaraan. Araw-araw ay isang laban sa kanyang kalooban,
Ngunit ito rin ay isang pagkakataon upang muling buhayin ang kanyang sarili at magpatuloy pasulong kahit hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa hinaharap. Ang oras ay nakatulong kay Maria upang maunawaan na ang pagsisisi at pagkakasala ay hindi makapagpapagaling sa mga sugat. Tanging sa pagtanggap at pagharap sa mga ito, matutulungan niyang maghilom. Naglaan siya ng oras para magtrabaho, alagaan ang sarili, at muling bumalik sa mga nakagawian niyang iniwasan. Hindi man niya kayang kalimutan ang lahat, natutunan niyang makisama sa mga masasakit na alaala at tanggapin na hindi perpekto ang buhay. Isang araw, habang nakaupo si Maria sa parke, nag-iisip tungkol sa mga nakaraang buwan, nakatanggap siya ng tawag mula kay Carlos. Tiningnan niya ang screen ng kanyang telepono at nakaramdam ng kalituhan at kaba. Matagal na simula nang huli siyang makatanggap ng tawag mula sa kanya at agad niyang naramdaman ang mabilis na tibok ng kanyang puso. "Maria, gusto ko sanang makipag-usap sa iyo," wika ni Carlos. Ang boses niya ay malalim, ngunit may bahid ng kalmado kumpara sa huling beses nilang nagkita. Ramdam ni Maria ang pagbabago sa tono ng kanyang boses. Hindi niya alam kung ito ba ay isang pagkakataon para mag-ayos o huling paghiwalay na, ngunit handa na siyang harapin anuman ang mangyari. "Pwede ba kitang makausap sa bahay?" tanong ni Carlos. "Pwede ka bang umuwi? Pakiramdam ko kailangan nating mag-usap." Ramdam ni Maria ang bigat ng puso, ngunit naramdaman din ang pag-asa. Tumango siya kahit walang nakakakita at dahan-dahang sumagot, "Hindi mo na kailangan maghintay, pauwi na ako." Pagpasok ni Maria sa lumang bahay, bumalik ang mga pamilyar na pakiramdam, ngunit may kaunting estranghero sa mga ito. Ang bawat hakbang ay nagdadala ng tensyon sa kanyang puso, ngunit alam niyang ito ang pagkakataon upang harapin ang katotohanan, upang makita kung ano ang susunod na hakbang sa kanyang buhay. Wala na siyang ibang pagpipilian, kundi ang magharap sa lahat. Nasa sala si Carlos, tulad ng dati, ngunit sa pagkakataong ito, wala nang malamig na tingin o pagkadismaya sa kanyang mga mata. May pagod, ngunit may kapayapaan din sa mga mata niya. Tumayo siya nang pumasok si Maria. Hindi nagsalita agad, tanging tinignan siya ng dahan-dahan. Nararamdaman ni Maria ang alon ng pagkakasala, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya natatakot. Lumapit siya kay Carlos. Ang mga kamay niya ay nanginginig ngunit matatag. "Carlos, pasensya na. Wala akong magagawa para ayusin ang mga nagawa ko. Ngunit gusto ko lang malaman mong hindi ko malilimutan ang lahat ng ginawa mo para sa akin at sa pamilyang ito." Hindi agad sumagot si Carlos. Tumayo lamang siya. Pinagmamasdan si Maria ng ilang sandali, parang iniisip ang mga sinabi niya. Maliwanag na hindi na nila maibabalik ang lahat tulad ng dati. Ngunit sa kalooban ni Carlos, alam niyang anuman ang mangyari, ang mga pinagdaanan nila ay mananatili sa kanilang mga buhay. "Nasaktan kita, Maria," sabi ni Carlos pagkatapos ng ilang saglit ng katahimikan. "Pero naiintindihan ko na hindi lang ikaw ang may kasalanan. Hindi ko rin napansin, hindi kita pinakinggan ng sapat. Pareho tayong may pagkakamali." Nakaramdam si Maria ng konting gaan sa kanyang puso, kahit na ito'y isang maliit na bahagi lamang sa pusong puno ng sugat. Ngunit kahit papaano, ito ang unang pagkakataon na maaari nilang sabihin ang katotohanan ng walang galit o sisi. Nagpatuloy si Carlos. "Hindi ko alam kung saan tayo patungo, pero ayokong magpatuloy sa sakit na ito. Kailangan ko ng oras para mag-isip. At ganun ka rin. Ngunit kailangan mong maintindihan na kung gusto nating mag-ayos, kailangan nating magbago. Hindi lang para sa nakaraan, kundi para sa hinaharap." Alam ni Maria na mahirap ang desisyon na ito, ngunit ito ay isang pagkakataon para sa kanila ni Carlos na magtayo ng bago mula sa mga sirang piraso. Hindi niya maaaring hingin kay Carlos na magpatawad agad, ngunit alam niyang parehong kailangan nila ng oras upang maghilom. Hindi ito ang katapusan, kundi isang bagong hakbang. "Sumasang-ayon ako," sabi ni Maria. Ang mga mata niya ay punong-puno ng luha, ngunit hindi na puno ng panghihina. "Hindi na natin mababalik ang lahat, pero sana maghanap tayo ng bagong daan. Kahit magsimula tayo
mula sa simula. Tiningnan siya ni Carlos at sa wakas, dahan-dahang tumango. Sana nga, sagot niya. Ito ang huling desisyon ni Maria, hindi madaling desisyon, ngunit isang hakbang na kinakailangan para maghilom kahit na hindi lahat ay kayang ayusin agad. Natagpuan ni Maria ang lakas sa kanyang sarili upang harapin ang katotohanan at ngayon, alam niyang nagsisimula siya sa tamang landas. Kahit na ito ay mahirap at puno ng pagsubok, si Maria ay nakatayo sa harap ng pinto ng bahay. Ang mga mata ay nakatutok sa unahan, kung saan alam niyang may bagong paglalakbay na naghihintay sa kanya. Ang mga unang hakbang ay hindi kailanman madali, ngunit pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan, natutunan niyang tanggapin na bawat sugat ay nangangailangan ng panahon upang maghilom. Ang pakiramdam ng pagkakasala ay naroroon pa rin, ngunit hindi na ito kumokontrol sa kanyang isipan tulad ng dati. Natutunan niyang patawarin ang sarili at maunawaan na minsan ang paglabas sa nakaraan ay ang tanging paraan upang makatagpo ng bagong liwanag. Nagkaroon ng mahabang pag-uusap sina Carlos at Maria, puno ng emosyon nang muling magkita sila. Hindi nila hinanap na ibalik ang nakaraan, kundi tumingin na lamang sila sa hinaharap. Alam nilang hindi magiging madali ang muling pagtataguyod ng tiwala. Ngunit kahit papaano, nakaupo sila ng magkasama, nagbahagi ng mga iniisip at nararamdaman na matagal nilang itinago. Simula noon, napagtanto ni Maria na bagamat mahalaga ang pamilya sa buhay, kailangan din niyang hanapin ang kanyang sarili, matutong mahalin at alagaan ang kanyang sarili. Hindi siya maaaring patuloy na mabuhay sa anino ng mga pagkakamali, kundi dapat hanapin ang liwanag upang magpatuloy. At kahit na ang daang tatahakin ay puno ng hindi tiyak na mga bagay, alam niyang handa na siya upang magsimula muli na may mas matibay na puso. Habang tumatakbo ang mga buwan, nagsimula ng maglaan si Maria ng mas maraming oras para sa kanyang sarili. Pumunta siya sa mga yoga classes, nagbasa ng mga libro, naglakad-lakad sa parke, at nakipagkita sa mga kaibigan na matagal na niyang nakalimutan. Hindi siya nagmamadaling maghanap ng bagong pag-ibig, kundi nais niyang mamuhay ng mas buo, tanggapin ang mga mayroon siya, at matutong tanggapin ang kanyang sarili. Sa bahagi naman ni Carlos, bagamat hindi pa agad bumalik ang pagmamahal, nagsimula din siyang magbago. Napagtanto niyang hindi lahat ng bagay sa buhay ay kayang kontrolin. At minsan, ang pagpapatawad at oras ay ang susi sa pagpapagaling ng mga sugat. Patuloy niyang inaalagaan at minamahal ang kanilang mga anak. At bagamat ang kanilang kasal ay hindi na tulad ng dati, naniniwala pa rin si Carlos na may pag-asa para sa pagbabago kung magsusumikap silang pareho. Isang hapon, si Maria ay nakatayo sa tabi ng bintana, nakatingin sa labas, at nakaramdam ng isang kakaibang katahimikan. Hindi na siya nakakaramdam ng kalungkutan o pag-aalala tulad ng dati. Natutunan na niyang tumayo sa sarili niyang mga paa, tanggapin ang mga pagkakamali at magpatuloy sa paglakad patungo sa hinaharap. Nandyan pa rin ang mga sugat, ngunit hindi na nila tinutukoy ang kanyang buhay. Alam niyang nararapat siyang mahalin, hindi mula sa iba, kundi mula sa kanyang sarili. Nagsimula si Maria ng isang bagong paglalakbay, isang paglalakbay na tatapusin niya ng may bukas na puso, hindi natatakot, hindi nag-aalala tungkol sa mga nakaraan. Natutunan niyang ang buhay ay binubuo ng mga desisyon na ginagawa natin. At ang paglalakad sa bagong daan ay hindi mali, kahit na ito ay nagsimula mula sa sakit. Sa bawat hakbang, naramdaman ni Maria ang isang bagong kalayaan. Hindi niya alam kung ano ang hinaharap, ngunit kahit papaano, natagpuan niya ang kapayapaan sa kanyang sarili. At iyon ang pinakamahalaga. Ang bagong hakbang na ito ay hindi lamang isang bagong simula para kay Maria, kundi isang paalala na sa mga pinakamadilim na sandali, maaari pa rin tayong makakita ng liwanag kung magtataglay tayo ng tapang na humakbang palayo sa dilim.